Jararararan. Sarap. Wow. Delicious. Let's eat. Delicious eat. Lakas ng ulan, higop tayo ng sabaw. Hello mga best, magluto tayo ng tanigi tinola. Yes, at ang tanigi tinola natin ay napakasariwa. Bumili po ako ng isang buong tanigi. Siyempre, 3 piraso lang ating lulutuin, tipid-tipid dahil mahirap ang buhay. Para magamit pa natin, maluto natin ng kung ilang beses ang isang buo. Patapos nga natin ilagay ang young ginger, isunod na natin ang ating onions. So ayan guys, dahil na golden brown na yung ating garlic and onions, ilagay na natin ang ating iba pang ingredients. Ay, garlic pala yung huli kong nilagay guys. Yung palang una ay ginger and onions. Ayan, matapos natin ilagay ang 3 ricado, ilagay na natin ang ating tomato. At pagkatapos nga natin ilagay ang ating tomato, ilalagay na natin ang ating sliced tanigi. Ayan. Natin ilagay ang ating sliced tanigi. Lagay natin ng paminta. Ayan, nakahiga yan. Lagyan natin ng fish sauce at ipatak natin sa ating mga isda. Para at the same time nasusok yung fish sauce sa ating fish. Ayan. Maglagay tayo ng fish broth cubes. Ayan, durugin natin para mabilis lang mag-dissolve. Maglagay na tayo ng sabaw na magluluto sa ating isda. Mamaya natin ilalagay yung mga gulay. Tatakpan muna natin yan para mabalance yung luto ng ating masarap na isda. And yes, hindi ako madalas bumibili ng tanigi or kingfish kasi medyo pricey. But once in a while, pag nag-crave ako, binibili ko yan kung may budget rin lang kasi life is short. Ayan. Tatakpan na muna natin. Habang pinakukulo natin ang tubig, maglagay na tayo ng konting sugar to balance the taste. Saka natin takpan ulit. Ayan mga beshi love, mga best. Habang hinihintay natin kumulo ang ating sabaw, ilagay na natin ang ating okra at ang ating radish para hindi ma-overcook ang ating fish. And yes, take note, ang tanigi or kingfish ay madali lang pong maluto. Napakalambot na isda nito. Ayan, so para mag-meet yung time ng radish at okra at isda sa kanilang pagkaluto, ilagay na po natin ang radish at okra habang hindi pa kumukulo para sabay na silang maluto. Kasi kung hihintay nating maluto at kumulo ang ating sabaw, bago pa natin ilagay yung radish at okra, ma-overcook po ang ating isda at malalangot yan. Madudurog kumbaga. Ayan, saka natin takpan ulit and by follow natin ilalagay yung ating pichay, green chili at ating mustasa. And yes, pasasarapin natin yan para hindi malungkot ang tag-ulan. Takpan natin ulit para mabilis kumulo at makonsig natin ang heat at makastipid din tayo ng gaas. So ayan mga guys, may nakita pa ako dito Japanese cucumber. Isasama ko na, sayang naman, isa masira lang. Isusunod ko na nga rin ang aking huge na sili. Ayan. And then at the same time, dahil kulong-kulo na, ilagay ko na rin yung aking
gulay. Ang aking pitsay at ang ating mustasa. Tatanong nyo ba kung bakit may mustasa na, may pitsay pa? Yes. Gusto ko kasi yung mustasa dahil gusto ko may kunting pait-pait. Hindi naman yung puro neighbor mo na lang ang bitter. At ang mga kaibigan puno. So, dapat sa pagkain natin may bitter din. Para balance ang buhay. Charing. Ayan. At habang niluluto ko nga ito ay tatakpan ko ulit yan at pipigain ko naman yung kalamansi na iaasim natin dyan. Ayan, hugasan muna natin ang kalamansi bago natin hiwain. At pinili ko nga yung may medyo sira-sira na para hindi na sisira, no? Pag tayo may mga kalamansi sa refrigerator, so piliin muna natin yung medyo masisira na para maiwan doon yung mga matitino. Ayan, parang tao lang yan guys, no? Yung mga kaibigan natin na medyo may sira sa ulo, ginagamot natin para hindi natin itapon. Ayan, so para i-maintain natin na sila ay kaibigan pa rin natin. So ganun din yan sa bawat bagay na ginagamit natin. Ayan, at i-squeeze na natin yan. Ayan guys, dahil nga kulong-kulo na ang ating pinigang kalamansi, ay gumamit tayo ng strainer at ipalibot na lang natin yan. Diyan. Ayan. Anin mo. Ayan, meron na tayong napakasarap na ulam. Ang ating tinolang tanigi na kinalamansian at the same time sarap. Picture. Ayan ang ating mga gulay. Masarap na sili, radish, at ang ating syempre, ang ating precious okra, baby okra guys, no? At katulad nga ng sabi ko kanina, meron akong nakuha na cucumber. Ayan, sinama ko na rin para hindi masira, mas mapakinabangan, no? Hayaan natin na mag-contribute sa body natin ang mga benepisyo ng gulay na ito na nasa refrigerator natin na malapit ng masira. Obserbahan natin kung ano ba yung mga meron tayong gulay sa refrigerator, no, na malapit ng masira, lutuin natin ito. Ayan. Kahit na nga, hindi naman dapat isama yun dun sa putahe na yun. Okay lang yan, guys. Okay lang yan, no? No problem. Ayan. So, ang ating pitsay at ang ating mustasa ay freshly harvest. Ayan. O, diba? So, ayan guys. Nakaluto na naman tayo. Patay na natin ang ating fire. Ayan, sarap. Look at that. Ayan. Ito yung ulam guys na sabaw pa lang. Talaga namang. Ooh, delicious. Look at that. Wow. Look at that. Sarap. Oh. So, ayan. Salamat na muli sa inyong panunood. So, ayan mga best. Salamat na muli sa inyong panunood. Ayan. At sana ay may niabot na naman si Tita Wena na masarap na putahe sa inyo sa panahon ng tag-ulan. And yes, ayan. Wow. Look at that. Delicious. Thanks for watching everyone. Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another. And yes, don't forget to subscribe our channel. Let's keep supporting one another so we can grow all together. God bless, guys.